you, mga kananayan. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. At sa ngalan po nating mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos. At kabibig ko po pagkakataon sa ating Pastor Arnel Poso, sa kanya po ang pagkakataon. Praise the Lord, hallelujah. Manalangin tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya at habag sa kabutihan mo, sa kagandahan loob mo, Panginoon. Dalangin namin ang kaalaman at karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon, iyong ibuhos sa iyong mga anak upang kami ay patuloy na magwawagi, Panginoon, habang kami naghihintay sa iyo. Salamat, basbasan mong gawain ito, Pangunahan, Panginoon. Kayo ang siyang mahayag, luwalhati ng lahat ng may buhay. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. At tayo po ay maaari nang maupo, mga kapatid. God is good all the time. God is good. Hallelujah. Bagamat tayo po ay nakaranas ng pagsik ni Inday, ano? Sino bang hindi nabutan ng ampo na tulad, no? Alam niyo mga kapatid, isang patutuo, nung ako po ay na-assign sa Caltex Digiboy gas station. Wala po kaming guardhouse, kaya bilang isang disaster ng gwardiya, ay kapag yan sa panahon ng tag-ulan, talagang pati ultimo yung aming mga daladalang mga gamit, logbook, at maging aming mga medyas, lahat ng aming daladala ay talagang basa, mga kapatid. At isa po sa hiniling ko sa ating Panginoong Diyos na buhay, na bigyan niya ako ng kahit lumang tricycle para gawin ko man lang na guardhouse. Alam niyo mga kapatid, sa napakabuti ng ating Diyos, yung tricycle na hiniling ko noong 2017 hanggang ngayon po ay buhay pa. At yan po yung aking ginagamit. Katuwang ko, kumbaga, bali ko na sa aking duty. Kaya minsan kahit walang gasolina, sabi na, tinatanong lang, bakit tinutulak mo yung tricycle? Sabi ko, guardhouse ko kasi ito, tsaka yung duty ko dyan lang sa kabila. Hindi ko na kailangan gasolinahan. Kaya nagpapasalamat ako, binigyan ng Panginoon at tinugon niya yung aking panalangin. Sabi ko sa Kanya dati, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho na yung makakapagsamba ako sa iyo. Lalo na sa araw ng linggo, talagang kapag ikay mananampalataya, kapag hindi ka nakasimba, talagang kulang yung isang araw na lamang, no? Sa 7 days, sa 6 na araw ay para sa atin, no? Yung isang araw na lang para sa Diyos. Pero talagang doon ko na nakita yung kabutihan ng Diyos. Kapag tayo po ay sincero sa paghiling sa ating Diyos, no, sa paghingi sa ating Panginoon, ay talagang tutuparin niya. Lalo na yung ating mithiin ay mabuti at para sa ikalulugod ng ating Diyos ay tutugunin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, sa 2 o 3 nagkakatipon ayon sa aking pangalan, ako'y nasa inyong kalagitnaan. So ilan tayo ngayon? More than tayo ngayon? Ilan? Abot pa tayo ng 10? Ilan? Abot, di ba? Wala yung isa eh. Abot? Okay. So, salamat sa Panginoon dahil ang gawain ito ay sa Diyos na buhay. Kaya purihan ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihan ang Diyos. Kung meron po kayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa 2 Corinthians 13 verse 5. Tayo po ay mga anak ng Diyos, no? Kaya kahit rain or shine, naroon tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Bagamat yung ating mga mahal sa buhay, no? Hiling ko nang paumanin yung aking may bahay dahil ngayon ay malalim din yung dagat sa amin. So, inaalamin din namin yung mga bata. Medyo masungit pa rin ang panahon. At yung aking may bahay naman ay may kunting sa kanyang paa, hinanakit. Nagpalinis kasi siya, so medyo nasubra nata ng linis, kaya
siya maglakad. Kaya siguro sa sunod na linggo, masama natin siya. Okay? Pakibasa po. 2 Corinthians 13 verse 1. Anong sabi dyan? Ito ang ikatlo na ako'y papariyan sa inyo sa bibig ng dalawang saksi. Unang tatlo ay papagtibayin ang bawat salita. Amen. Ano ba yun? 2 Corinthians? 2 Corinthians 13 verse 5? 5. Ha? Pakibasa ulit. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Pagpalain ng pagbasahan ng salita natin Diyos. Sabi ng Diyos ay subukin natin ang ating sarili. No? Sa panahon ngayon, hindi na kailangan kasi marami ng mga pagsubok na ating nararanasan. Amen? Hindi na natin kailangan subukin ang ating sarili. Pero sabi ng Diyos, subukin natin ang ating sarili. Sa bawat nagsasabing Kristiyano, ay dapat siyasatin ang kaniyang mga sarili upang matiyak ang kaniyang kaligtasan. Amen? So, gayon po ang sinabi ng Diyos, no? Kapag tayo ay mananampalataya, talagang hindi tayo makakaligtas sa anumang uri ng pagsubok. Maging ito man ay karamdaman, pag-ibig, kakulangan. Yan, di ba? Minsan kalungkutan, minsan naman ay kabiguan, at minsan naman ay ano pa yung ating mga nararanasan kapag tayo ay sa ating mga buhay, no? Kapag tayo po ay mananampalataya na, mas lalong marami po tayong mararanasan. Sino ba yung pinanganak nito na hindi pa talagang totally, hindi pa talaga Christian? Meron? Yung talagang, di ba yung iba inborn talaga na pagkapanganak sa kanila, talagang namulat sila sa pananampalataya. Pero yung iba hindi pa, di ba? Meron? Meron ba nito? Talagang ako lang? Yung pinanganak na hindi pa dati mananampalataya? Okay, di ba mapapansin nyo, di ba dati pwede pa, kumbaga hindi pa natin talaga kilala si Lord, hindi natin pa kilala si Jesus, no? Na isang tagapagligtas, di ba? Ano yung ating mga ginagawa? Ako dati, mahilig ako sa mga baili-baili, mga lakwatsa. At yung aming barangay po dati ay, kumbaga doon sa lugar ng tatay ko sa New Panggangan, kung malala nyo, ay nandun yung malapit na underground river. Doon po kami banda nakatira. So, yung pagdating ng mga piyesta doon ay inaanyayahan yung kabilang baryo. O lahat ng mga kadalagahan dyan, lahat ng mga kalalakihan ay ini-invite namin sa kabilang baryo para magbahaili-bahaili. So, kasayahan. Noon po yun, nung hindi ko pa kilala ang Lord at wala pa sa aking buhay, no? Yun po yung aking nakahiligan. Kumbaga, malaya pa, no? Malaya ka. Kumbaga, sa madaling salita ay sa mga pagsubok, parang wala. Pero nung nakilala na natin si Lord, amen? Yan na, nandun na tayo. Nung nakilala natin si Lord, kaya mayroong mga tao na nagsasabi, bakit ako pa, di ba? So, I am a Christian. Kumbaga, Lord, sumusunod naman ako sa iyong kalooban. Amen? Lahat, sumusunod ba tayo sa kalooban ng Lord? So, minsan may mga panalangin tayo na nais natin. Pero, iba yung nais ng Lord sa buhay mo. Mapapansin mo, mga kapatid, siguro ay iba yung plano ng Panginoon sa iyo. Kaya, mayroon kang kabiguan. Amen? I-check natin yung ating sarili. Di ba? Kaya sabi nga ng Lord, bawat nagsasabing mananampalataya ay dapat siyasatin ang kanilang mga sarili. Amen? Kaya minsan meron po tayong mga nais sa ating buhay, pero ang kalooban ng Lord ang siyang mangyari. Amen?
Lahat tayo mayroong mithiin sa buhay natin. Pero hindi mo alam, ikaw pala ay pinili ng Diyos bilang isang pastor. Amen? Bilang isang mang-aawit. At pipiliin ka ng Lord bilang isang bahagi ng kanyang salita. Amen? Ikaw ay isang missionary. Misyonaryo. Amen? Kaya, sabi nga nila, hindi naman masamang humingi, di ba? Hindi naman masamang mangarap, libreng mangarap. Amen? Sino bang nangarap dyan na magkaroon ng pulang kotse? Diba? Lahat naman gusto nang magkaroon. Pero, mas anuhin pa rin natin yung kalooban ng Lord. Yes? Libreng mangarap, pero yung basbas ng Panginoon, kailangan pa rin natin sundin. Amen? So, yan nga sinabi na noon dati kami, no, yung hindi pa mananampalataya, halos wala kaming problema. Mayroon, lalo sa amin, sa lugar namin, libre kapag tapos ng simba, yung mga kinuho, nag-iinuman, okay lang. Pero nung makilala ko ang Lord, mali pala yung ganong gawain. Amen? Kapag dapat ay yung templo, no? Yung katawang ito na ibinigay natin sa Lord, ito ay hindi na sa atin. Ito ay sa Panginoon na, kaya dapat nating pakaingatan. Amen? Para sa tahanan ng ating Diyos. Para sa gawain ng ating Panginoon. Diba? Kaya sabi nga ng salita ay saliksigi natin, siyasatin natin yung ating sarili. Amen? Sinisiyasat ba natin? Chine-check ba natin yung ating mga gawa? Kung ito ba ay kalooban, ito ba ay kalugod-lugod sa gawain ng Diyos? Diba? Kailangan kapag yung ating sarili, kapag tayo ay naglilingkod, kapag tayo ay anak ng Diyos, dapat ay masinsin, no? Mapino yung ating mga galaw. Hindi basta-basta. Dahil alam niyo mga kapatid, bilang isang mananampalataya, tayo po yung ilaw. Tayo po yung ilaw ng sanlibutan ito, no? Kaya madalas makita, Kristiyano ka pa naman, bakit ganyan yung iyong ugali? Madali tayong makita dahil tayo ay mananampalataya, tayo ang ilaw. Di ba? Kunting lihok lang natin, di ba? Sa galaw lang natin. Kristiyano ba yun? Bakit ganun siya magkilos? Parang ang gaslaw. Kaya sabi nga dapat, siyasatin natin ang ating sarili sa harapan ng ating Diyos na buhay. Amen? Sapagkat yung mata ng mundo, yung kanilang mga pandinig, pananaw, paningin ay sa atin nakatuon, yung mananampalataya. Amen? Pero yung mga nasa labas, mga kapatid, yung mga hindi anak ng Diyos, abay, okay lang, di ba? Hindi nila pinapansin kung ano yung mga kasuotan nila, baliwala. Pero pag yung isang mananampalataya, pag nakita nilang nakasyon, talagang pupunahin ka agad yan. Amen? Dahil nga, mga anak tayo ng Diyos. Pinapaalala na tayo po ay mag-ingat, di ba? Hindi lamang sa salita, di ba? Sa mga pananalita natin, di ba? Yung ating maliit na dila, kapag hindi natin naingatan yan, marami pong matitisod sa atin. Pero yung hindi mananampalataya, kahit magmura, okay lang. Kasi hindi sila anak ng Diyos. Amen? Kaya, yung ating buhay, yung ating sarili, bilang isang mananampalataya, pakaingatan natin. Amen? Yung ating pag-iisip, no? Yung kailangan yung ating pag-iisip ay be positive. Positive thinking. Hindi yung negative. Kailangan laging positive. Laging yung ating pananampalataya ay laging nasa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kung papansinin natin, nung tayo ay mananampalataya na ang hirap kumilos, di ba? Lahat ng tao nakatingin sa atin. Naranasan niyo ba yan, mga kapatid? Kahit sa kapitbahay na lang.
Nararanasan niyo ba yan? Na mga Kristiyano ba yun pero nagsisigawan? Ganun ba yung mananampalataya? Kaya, kailangan natin saliksikin, siyasatin natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Sa isip, sa salita, sa gawa. Paano na yan, Pastor? Ang hirap naman ang ating kalagayan bilang isang mananampalataya. Kaya nga, kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, dapat isa ito sa pasanin natin sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Amen? Bilang, sabi nga ng Panginoon, di ba? Pasanin nyo ang inyong cross araw-araw at sumunod sa akin. Napakahirap, di ba? Pero sabi ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Amen? Gusto niyo ba ng kaligtasan? Ayan, basahin natin yung ating mga cross, ha? Yung ating mga pamatok, di ba? At tayo ay sumunod sa Diyos, di ba? Lahat naman ng ating ginagawa, ito ay para sa Panginoon. Sa ating tahanan, sino ba yung ating pasani? Sino ba yung mga madalas magbawal? Di ba? Yung aking naalala ko nung bago pa lang ako mananampalataya, yung aking lola, yung aking pasanin. Yung palaging pumipigil sa gawain. Pag sabi niya, punta mo na ako doon sa gawain ng mga born again kasi may prayer meeting. Prayer meeting na naman, prayer meeting. Baka maya maglampas ka na sa langit, araw-araw ng simba. Sabi niya gano'n. So, isa po sa basanin ko, nung nabubuhay pa yung aking lola, no? At hanggang siya po ay kinuha na, ay talagang hindi niya binitawan yung pagiging apostolada. Talagang pinanghawakan niya. Kaya, so wala na rin akong ano doon dahil binahagian ko na rin siya ng salita ng Diyos. Ayaw niya talaga. Sabi niya, kung doon ako nabuhay, dito ako nabuhay, meron ba kayong mga lulang ganyan? May narinig na kayong ganyan? Dito ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay. Di ba? Nakakalungkot, mga kapatid. Pero ang isa sa ano doon ay sinunod ko yung tagubili ng ating Diyos na buhay. Ibahagi ang salita ng Diyos, no? Kung tumanggap siya, di ba? O hindi tumanggap, wala na tayong magagawa, no? Basta ang natin, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Amen? Maging sa ating mga kaibigan, no? Lalo na ngayon ay madali na yung pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga pahapiyaw na lang sa mga Facebook, di ba? Kasi alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, ano yan? Kumbaga, matalim yan, matalas yan. Talagang kahit na isang scroll mo lang yan at kung ikaw ay sa Panginoon talaga, mababasa at mababasa mo yung mensahe na ipinost mo sa iyong Facebook, no? Kaya po yan mga kapatid, no? At sa 1 Corinthians 9, ayan, 24, pakibasa, 1 Corinthians 9:24. Ayan. Sa unang Korinto 9 verse 24, sabi, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Pagsitakbo kayo na gayon upang magsipagtamo kayo. Ayan, no? So bilang isang mananampalataya, yung ating suliranin, no? Yung ating mga balakid, no? Yung mga pagsubok naman, di ba? Marami tayong nararanasan. At sa panahon natin ngayon, no, sa mga sport naman, mayroong mga kasali dito mga kapatid na hindi basta-basta, no? Kung ba kailangan natin ng pagsubok, kung ba kailangan natin ng ehersisyo, kailangan natin mag-practice, no? Para makamit natin yung gintong medalya, di ba? Bilang isang mananampalataya mga kapatid, yung ating minimiti, yung
ating inaasam sa ating buhay ay yung buhay na walang hanggan. Amen? So kailangan nating maging matatag at hindi papatinag para makamit natin yung award na ibibigay sa atin ng Diyos. Amen? Ganun po yung kaibahan. Sa mundong ito, para makamit nila yung pananagumpay, kailangan nilang maging masipag. Diba? Kailangan maging matalino. Kailangan para yumaman sila, maging masipag sila, mapag-impok. Sa atin namang mananampalataya para makamit natin yung buhay na walang hanggan, kailangan nating tiyakin yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Alam niyo ba mga kapatid na karamihan na naglilingkod sa Diyos na buhay ay mahirap? Naniniwala kayo? Amen. Tingnan niyo yung dito lang sa atin, ngayon sa pastor natin, dito lang ako na okay yung buhay. Pero yung pinanggalingan namin mga kapatid, grabe. Yung pastor namin ay yung bahay na talagang pagka pinuntahan mo, talagang sabi nga, kapag yung parang isang kain, isang tuwa. Kumbaga yung kanilang kalagayan ay nakadepende sa living by faith. Living by faith. Pagka hindi sila kumahig, wala silang makakain, mga kapatid. At meron pang mga miyembro na nasaan napunta yung mga guides? Na gano'n, di ba? Mahanapin nila. Saan napunta ang binigay? Titignan mo yung bahay naman ni Pastor. Butas-butas. Amen? Saan napunta? So, maraming mga miyembro, ang kadalasan pa yung madalas magtanong, yung hindi nagbibigay, yung walang binibigay, yun ang madalas mag-question. At isang araw nagpadala ang Diyos, gumamit ang Diyos ng isang hindi mananampalataya. Parang na-share ko ito dati dito. Siya ay isa pang lumpo, yung nahulog siya sa puno ng santol. Dahil naglihi yung kanyang asawa, umakyat siya, nahulog. Yun ang ginamit ng Diyos. Hindi mananampalataya mga kapatid. Bunga lang ng Bible study. Kumakatok sila, pwede po magbahagi ng salita ng Panginoon. Isa siya sa tumanggap. Pwede. Pero hindi ba ako makakapunta sa simbahan nyo kasi lumpo ako. At talagang siya ay Romano Katoliko. Pero sa madaling huli, sa madaling salita mga kapatid, ginamit siya ng Diyos at madaling huli nagsimba na siya. Pero hindi madalas dahil nga sa kanyang kapansanan, hindi talaga siya linggo-linggo na nagsisimba na. Bagos yung after ng church, Sunday service, kami na yung pumupunta sa bahay nila para magkaroon ng gawain. Siya yung ginamit para yung butas na bubong ni Pastor, yung simbahan na butas-butas, ay pinagawa na semento. Siya po yung ginamit. Kaya yung mga nagtatanong, nasaan na yung aking tithes? Ayan, ni Pastor. Nakikita nyo yung ating simbahan. Bagong mananampalataya, pero ginamit ng Diyos para pagpalain ang gawain ng Diyos. Amen? Kaya, alam niyo mga kapatid, kahit masamang tao, kapag ginamit ng Diyos, magbabago. Diba? Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng, kilala ko yung taong yan. Hindi na magbabago yan. Sa atin, imposible, mga kapatid. Pero sa Diyos, walang imposible yan. Kahit gaano man katigas yung puso niya, kapag ginamit ng Diyos, tinawag ng Diyos yan, iiyak yan sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya tayo mga tao, mga kapatid, ay huwag tayong mangmusga, no? Huwag nating titignan yung kalagayan, si
sitwasyon ng isang tao. Ang gawin natin, yung kalooban ng Diyos, no? Go and preach the gospel. No? Gawin natin. Ginagawa pa natin yan sa ating mga kaibigan. Amen. Salamat sa Panginoon. Marami palang mga missionary dito. Baka sakaling dalahin kayo ng ating Diyos ng buhay dun sa mga isla. No? Diba? Maganda. Makakarating kayo ng iba-ibang lugar sa ngalan ng gawain ng ating Diyos. Ako gusto ko, kaya lang sa ngayon, medyo wala pang katuwang si Mrs. sa maliliit kong mga chikiting. Talagang kailangan pang bandayan at ihatid sa school. So, siguro mga next, kung ako'y buhay pa. Mga sunod na mga araw ba yan, o buwan, o ano pa, o taon. At lalo na ngayon, yung mga bata no, sa school, kailangan bantayan. No? Dahil yan po sa Claudio, kung nalalaman nyo, mayroong threat. Alam nyo ba yung balita sa Claudio? May threat po na nagbabanta na papasabugin daw yung Claudio baba at taas. So, siyempre, bilang isang magulang, parang nagkakaroon tayo na hindi tayo mampanti. At siyempre, sa akin, dalawa yung nandun eh. Tapos, nagtuloy pa na grade 1 daw yung ano nila, papasabugin. Kaya nagpanik kami. Kaya alam naman natin na ang Diyos natin ay buhay at tayo ingatan. So, kahit pa man, for secure na lang, ingat tayo mga kapatid. Pero bilang isang mananampalataya ay kailangan natin na sumunod sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Pagpipigil sa sarili. Paano ba natin pigilin yung ating sarili? Minsan ay nakakaranas tayo ng mga galit, di ba? Hindi natin maiwasang magalit, pero kailangan natin magpatawad. Diba? Lalo na sa mga utang, di ba? Pag sa utang, di ba? Kaya sabi ko minsan kay Mrs., pag nagpautang ka, huwag mo nang pabuti ng 1,000. Mga hundreds lang, pwede na yan. Hindi masama sa kalooban. Ay minsan ay kahit gano'n, maliit yung kanyang business, marami pa rin talaga mga utang. Kaya ayun, nagkakaroon siya ng galit, di ba? Kaya sabi ko, kailangan pigilin mo yung iyong sarili at ipanalangin na pagpalain para makabayad. No? Yun yung tamang gawain ng ating kapwa mananampalataya. Kapag mayroong atraso sa iyo, di ba? Ipanalangin natin. Amen? Huwag naman yung panalangin na ano ba tawag sana kunin mo na ito para matapos na. No? Maling panalangin. Kailangan ipanalangin natin na baguhin, pagpalain, no? Para malutas ang suliranin. Amen? Sa Timothy, pakibasa sa Timothy. 2 Timothy 2:5, anong sabi dyan? 2 Timothy 2:5. Sa 2 Timothy 2 verse 5, At kung ang sinuman ay makipaglaban naman sa mga laro, ay paglabanan naman at kung ang sinuman ay makipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Yan, di ba? So sa panahon ng sport, kailangan walang halong daya. Amen? Gayon din sa ating mananampalataya, kung nais nating makamit yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, kailangan ay ating iaalay ang ating sarili na buo, kabanal-banal, ano sabi dyan? Sino ba nakakalam ng versikulong ito? Pakibasa nga yung verse na yan.
Opo, na ihain natin ang ating sarili. Ayan, pakibasa raw. Kaya nga mga kapatid, ipinangamin ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay, Amen. banal na kaaya sa Diyos, Amen. na sa inyong katampatang pagsama. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon na ihain natin ang ating sariling banal. Amen. Ngayon kung tayo ay hindi banal sa harapan ng Diyos, makikita ba natin ang Panginoon? Amen. Kailangan nating sikapin, di ba? Alam niyo mga kapatid, ang lupang pangako ay para sa mga taong nagsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos. Lahat po tayo ay nagsisikap. Amen? Nagsisikap ba tayo? Bagamat hindi tayo banal, pero sinisikap natin. Amen? Talagang tinutupad natin yung kalooban ng Diyos. Kaya kapag tayo ay mananampalataya na madaling matisod sa panahon ng pagsubok, hindi po natin makakamit yung pangako ng Diyos. Amen? Kaya, ang sinabi ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Di ba? Ang Panginoon mga kapatid, ang Panginoong Hesus, hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kahuli-hulihan. Di ba? Kaya ang ibig sabihin ng magtiis hanggang wakas, hanggang kamatayan, mga kapatid. Huwag nating i-give up ang ating Panginoon. Amen. Huwag nating iwanan. Di ba? Tayo ay maglingkod habang buhay. Kaya natin mga kapatid? Kahit wala na yung ating mga kaibigan? Diba? Napakahirap. Ka-spirit ko to, Pastor. Hindi pwedeng iwanan. Kapag niyaya, sasama agad. Kapag hindi sumama, wala ka na, ay iba na yung iyong, meron ka ng, ibang mundo. Kasi dati sumasama ka pa sa amin, sa mga happenings, sa mga kasayahan. Pero ngayon, nag-iba ka na. Praise the Lord ka na. So, pagdating sa mga party, wala nang invitation sa'yo kasi nagbago ka na. Pero alam mga kapatid, kahit, gayon pa man, iniwan ka ng mga kaibigan mo, ng mga magulang mo, iniwan ka. Minsan, mayroong mga mananampalataya na kung saan sila naglingkod sa Lord, saka nagbago yung pakikisama ng kanilang mga magulang sa kanila. Sa ating lahat po ay iba-iba yung ating sitwasyon. Mayroon sa isang tahanan na ang mananampalataya ay isa lang. No? Mananampalataya ang anak, pero yung mga magulang hindi. Mananampalataya yung magulang, pero yung ibang mga anak, hindi. Naniniwala kayo? Yung pastor namin meron silang isang anak na pasaway. Pastor ang tatay, pero yung anak pasaway. Malayo sa kalooban ng Lord. Kaya nga, tayong mga mananampalataya, tayong mga tao dito sa mundo, mayroon talagang itinalaga para sa Diyos. Amen? Naniniwala kayo? Mayroong talagang itinalaga, no? Na para sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, nakikilala ng kanyang mga tupa ang kanyang amo. At nakikilala ng amo ang kanyang mga tupa. Amen? Kumbaga, hindi lahat ng mga tao sa mundo ay para sa Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, gusto ng Diyos na lahat ng sangkatauhan ay maligtas. Amen? Kaya nga sinabi niya, di ba? Go into the world. Ibahagi niyo ang salita ng Panginoon. No? Kaya marami po, nasabi nga, di ba? Marami ang aanihin
Pero sabi ng Diyos, mas marami pa rin ang aanihin. Hindi lang ngayon yung iba, pero yung iba mga sa susunod na mga araw, sa susunod na mga tao, kaya minsan magugulat ka, ba? Dati kasama ko to sa inuman ah. Ngayon, di ba? May na-retire dati dito na mananampalataya. Dati kasama niya sa inuman, pero ngayon kasama na niya sa gawain ng Diyos. Di ba? Ganyan yung kabutihan ng Diyos, no? Walang pinipili ang Panginoon. Kapag tayo ay sincero sa kabutihan ng Diyos, sa pagsunod, lilinisin ka at babaguhin ng ating Diyos na buhay. Episode, pakibasa. Episode 4:14. Anong sabi dyan? Sa Efeso 4:14. Sa 14, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na nagpapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Amen po rin ang Panginoon. Sa 15 po, ano sabi dyan? Sa 15, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kaniya na siya ang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Amen po rin ang Diyos. Hallelujah. Ayan. Minsan mayroong mga katuruan na maglilihis sa ating pananampalataya. Di ba? Lalo na ngayon ay marami tayong nakikita, no? Mga katuruan sa mga Facebook, di ba? At kung tayo po ay mahina ang kapit, no? Madali tayo matisod, madali tayo maniwala. Kaya kailangan nating saliksikin ang ating pananampalataya. Kailangan kumapit tayo ng mabuti sa ating Diyos, no? Na buhay, huwag po tayong tumingin sa ating kapwa, sa ating pastor, huwag tayong tumingin, no? Sa paglilingkod natin, dapat doon lang tayo sa Diyos nakatuon. Amen? Kaya natin mga kapatid? Lahat po, sapagkat kung tayo po ay nakatingin sa ating kapwa, madali po tayo matitisod, no? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga pagsubok, kanya-kanyang mga suliranin, no? Kaya kailangan nating pagliwanagin yung ating pagiging mananampalataya. Amen? Kailangan lagi nating huwag nating kaliligtaan na tayo po ay ilaw ng sanlibutan ito. Amen? Kailangan pagliwanagin natin, pagtibayin natin, pakaingatan natin yung ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Sa Matthew 5, anong sabi niya? Matthew 5:14, anong sabi? Matthew 5:14. Matthew 5 verse 14. Amen. Sa 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Amen. Kaya, kapag tayo ay mananampalataya, talagang nakatutok sa atin ang ating mga nakakapaligid sa atin, no? Ang sanlibutan ay tumitingin sa iyo, dapat ang pananampalataya ay kalmado. Kaya kung ikaw ay ilaw ng sanlibutan, magtindig ka, paliwanagin. Amen? Paano natin i-apply ito sa ating sarili bilang isang mananampalataya? Kapag meron tayong kagalit, no, hindi natin maiwasan, merong galit sa atin, no? Ang sabi ng salita ng Diyos, mahalin natin ang ating
daigin ng mabuti ang masama. So, kailangan tayo ay kalmado lang, no? Huwag tayong makipagsabayan, di ba? Huwag nating ipakita na tayo ay naapektuhan sa kanilang mga salita. Bagkus, ipanalangin natin sila. Matthew 25, verse 1. Sabi diyan, ito po yung patungkol ito sa mga mananampalataya na 10 dalaga, alam mga kapatid. So, huwag natin basahin. Silang lahat ay mananampalataya, no? Pero yung ibang mananampalataya ay naghihintay sa Diyos ng hindi handa. Kailangan habang tayo naghihintay, no? Habang tayo ay narito sa mundong ito, di ba? Nagtatrabaho, mananampalataya tayo, pero dapat tayo ay laging handa. Amen? Paano tayo maghanda? Sa mga gawain, dapat huwag nating kaligtaan. Diba? Huwag nating palampasin. Ang araw ng linggo, dapat excited tayo sa pagsamba. Diba? Dapat tayo nananabik tayo sa gawain ng Diyos. Nang sa gayon, yung ating spiritual, no, ay palaging malakas. Amen? Ano pa? Ano pa yung ating dapat gawin habang tayo naghihintay sa Lord? Bulay-bulayin natin ang kanyang salita. Araw at gabi. Amen? Sapagkat ito yung love letter ng ating Diyos para sa atin. Amen? So huwag natin kaligtaan yan. Bulay-bulayin natin. Nagagawa nga natin yung ating cellphone, di ba? Matutulog na lang, katabi natin, di ba? So, pwede nating i-download, no? Yung mga Bible, di ba? Yung iba, yung nagsasalita na lang. Merong mga high-tech na tayo ngayon, no? I-play mo na lang, hindi mo na kailangang basahin. Maminaw na lang ka. Kung ayaw mo magbasa, makinig ka. Pakinggan mo na lang. So, nang sa gayon, yung ating pananampalataya, yung ating relasyon, patuloy pa rin nagsasalita sa Diyos. Kumukulit pa rin sa Panginoon. Amen? Sapagkat yung mundong ito, kung gaano kadoble, no? Kung gaano kalakas, ganon din kalakas yung hatak ng sanglibutan ito sa ating mga sarili para ilayo sa Diyos. Pero napapaalala ang Panginoon na kailangan nating pagtibayin, palagi nating bulay-bulayin ang kanyang salita, palagi tayong makinig, palaging umatin sa gawain, puspos ng banal na Espiritu. Amen? Hindi puspos ng mga bulong-bulong ng mga kaibigan. Puspos ng mga pulang kabayo. No? Bagkus, sikapin nating mapuspos ng banal na Espiritu. Amen? Sa kabila ba, may gawain tayo, Pastora? May revival? Every month, one? Every month. Sa taong ito? Hindi dito sa taong yan? Di man yan? Nag-aikot siya. Every month, isang puspos. Pero kahit sa bahay, di ba napuspos naman tayo? Try nyo, yung manalangin kayo, lalo na yung mga tahimik, mga morning. Sino ba nag-morning walks mag-isa sa bahay? Nananalangin. Minsan, mapapansin mo, nag-groaning ka. Napapaiyak ka na lang bigla. Amen? Gigising ka, tapos mananalangin. Hindi mo mapansin, lumuluha ka na. So, di ba? Hanggang sa mapuspos ka ng banal na Espiritu. Yun ang the best na gawain bilang isang mananampalataya. Hindi lang Sunday, ako manalangin. Kundi, araw-araw ako makakanaig, makikiniig sa Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pinakamalakas na palakpak sa Diyos.
Amen. Hallelujah. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Nandyan pa kayo. Pero yung hindi, wala na. Malayo na. Kalabas naman bagyo? Wala na, di ba? Tahimik na. Parang last natin kagabi. Wala na. So, nanatili tayong naghihintay sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Amen. Awit 65 verse 4. Ano ang sabi niyan? Mainam na manahan sa templo. Okay basa? Awit 65 verse 4. Minsan. Sa 4. Sige. Mapalad ang tao na iyong pinili at pinalalapit mo sa iyo upang siya ay makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Amen. Kaya nga yung ibang mananampalataya mga kapatid, gusto nila araw-araw, linggo. Kasi nandun na sila palagi sa templo ng Diyos. Merong mga mananampalataya kasi kapag sa bahay, tegre. Pero pag sa gawain ng Diyos, ang bait. Kaya minsan gusto nila, dito na lang tayo sa sa simbahan kasi mabait ka dito eh. Amen? Pero pag sa bahay, magtatanong ka lang, ano ba naman yan? Magagalit ka agad. Nagtatanong lang naman, di ba? Pero pag sa simbahan, ang bait ni Mama. Dito na lang tayo magpuyo, ma. Praise the Lord, no? So, sino may nakaranasan ng ganyan, no? Kaya maraming mananampalataya, no? Kapag first love sa Lord, di ba? Kapag talagang yung unang pag-ibig sa Panginoon, mga kapatid, talagang gusto niya araw-araw linggo. Araw-araw may gawain. Amen? At kapag in love ka sa Lord, mga kapatid, talagang yung lagi mong mababanggit sa Kanya, yes, Lord. I follow you. No? Gaano man kahirap, wala man ako, but I follow you. Diba? Napakasarap sa pakiramdam na yung isang mananampalataya ay magsasabi na, I follow you, Lord. No? Ano yan? I surrender all. No? Ano ba? Ano bang dyan? No turning back. Diba? No turning back. So yan po yung dapat nating pananaw bilang isang mananampalataya na kailangan nating pagliwanagin yung ating mga sarili, siyasatin natin yung ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Dahil hindi kayang iligtas ng katabi mo, no? Ng kaibigan mo, ang iyong sarili, di ba? Yung minsan na mayroong mga kapatid ay, Tol, sama mo na lang ako sa panalangin. Hindi mo na ako magsisimba ngayon. Ipanalangin mo na lang ako. Di ba? Kumbaga sa panahon, sama ako dyan, 5 piso. Di ba merong mga ganong klase ng pananampalataya? Ba't ang sabi ng di ba? Yung ating pananampalataya ay kanya-kanya. Hindi kayang iligtas ng sarili mo, yung iyong asawa. Amen? Bagamat kayo ay mag-asawa, kayo ay magkaibigan, pero hindi ko kayang iligtas ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. Amen? Ang makakagawa niyan, sino? Ikaw mismo. Amen? So kaya, ayuha.
Sabihin mo, hindi na ako pasaway. Sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako magiging pasaway sa iyo, Panginoon. Amen? So masakit, di ba? So, pero dapat nating saliksikin ang ating sarili sa harapan ng ating Diyos na buhay. Matthew 10:30, ano ang sabi diyan? Sa 30. Datapot maging ang mga buhok ng iyong ulo ay pawang bilang na lahat. Ayan. Kaya yung iba dyan ay nagsasabi na, ay, Lord, white lie naman yun eh. Baga, hindi naman nakikita ng Panginoon yung ginagawa ko. No. Yan ang hindi natin nalalaman. Sapagkat, di ba, lahat ng bagay ay alam ng Diyos. Amen? Wala tayong maitatago sa Panginoon. Wala tayong maisisikreto. O kaya natin gawin sa kaibigan natin, kaya natin gawin sa magulang natin. Yung iba ay nagpapasimple pa ng yung white lie. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng white lie? Ha? Maliit lamang ng bagay ito. Maliit lang na bagay na to, pagkakasala. Hindi naman siguro. Amen? Pero, alam ng Diyos ang lahat ng ating mga gawa. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Na ang bawat isa, mga kapatid, kung tayo man ay mahirap dito sa lupa, wala tayong mga tahanan, no? Wala tayong pag-aari, di ba? Anong sabi ng Diyos? Ipaghahanda niya tayo ng ating matitirahan sa langit. Ibig sabihin, may bahay pala tayo doon sa langit. Ha? Naniniwala ba kayo? May bahay tayo sa langit? Oo, marami palang naniniwala. So, kaya ngayon sa akin, sa yung bahay ko, hindi ko na gano'ng pinapaganda eh. Kasi, ang sa akin, hindi naman ako tatagal dito sa mundo. Amen? Ilang ano lang, taon lang. So, 46 na ako ngayon. Ilang ano na lang. Kaya, kung papagandahin ko pa, sayang lang, baka masira lang rin. Hintayin ko na lang yung pangako ng Diyos na bahay. Sabi nga doon, di ba, merong awitin na silip sa langit. Na alam niyo ba, ang langit daw, ang daanan daw ay ginto. Amen. Pero totoo kaya yun, na meron tayong bahay sa langit? Pakibasa mga kapatid kung meron. John 14, 2 hanggang 3. Tingnan natin kung meron talagang bahay. Sa 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sa 3. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay lumuon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, meron pala talaga tayong bahay sa langit. Amen. Gaano kaya kalaki yung bahay natin doon? Ano kaya ang basihan? O, siyempre, sabi doon, ipaghahanda tayo ng Diyos ng ating matitirahan. Mayroong kwento yan eh, may isang senaryo mga kapatid. So, isang mananampalataya, no, pastor, na kinuha ng Diyos at dinala siya ng Panginoon sa langit, no, ipinakita yung mga tahanan na tinutukoy sa John 14:2 hanggang 3. So, pinakita na totoo nga pala na mayroong bahay sa langit. Dahil sa pastor, siyempre,
talagang nag-ano siya. Kumbaga, nag-ano siya ng malaki yung bahay niya. Sabi niya, ito ang bahay. Sabi ng nag-tour sa kanya. Wow, napakaganda. Siguro ito na yung sa akin. Ngayon, sabi niya, hindi ito ang iyong bahay. Sabi niya, doon pa sa unahan. So, lakad siya ng lakad. Hanggang siya makarating siya sa isang bahay na hindi pa tapos, mga kapatid. At ito ay 4 na poste pa lang. No. So, siguro hindi naman sa akin to dahil masipag ako, pastor ako eh. So, sabi ng kasama niya, no, na nagtutor sa kanya, ito ang iyong bahay. Nagulat siya, bakit? Bakit po? Pastor ako, masipag ako sa gawain. Palagi akong nagbiminsahe sa inyo. Sabi ng nagano sa kanya, hindi. Dati, oo, pero ngayon hindi na. Dahil itinalaga mo na sa iyong mga miyembro. Kumbaga yung gawain pa dati, hindi mo na ginagawa. Nag-assign ka na ng kanyang meron na, yung mga dati mong ginagawa, binawasan mo na, no? Ipinasa mo na sa iyong mga kapwa mananampalataya. So, ikaw ay, kumbaga sitting pretty na lang. Kaya ang bahay mo, yan ay hindi natapos. So, hindi ka na nagbibigay sa mga offering. Hindi ka na nagbibigay sa mga tithes. Kaya hindi natapos ang iyong gawain. Hindi nagpatuloy ang paggawa ng iyong tahanan. Kaya ngayon pala mga kapatid, dapat pala tayo pag naglingkod sa Panginoon. Dapat hindi tayo magpapahinga. Dapat tuloy-tuloy mga kapatid. Hindi tayo naging sitting pretty na lang. Kailangan habang buhay, tayo ay tapat sa ating Diyos. Nakita niyo pa na si Kristo, di ba? Habang buhay siya ay gumawa. Amen? Marami nang nagbawal sa kanya, di ba? Marami nang nagbanta na siya ay uhulihin, papatayin. Pero hanggang sa kahuli-hulihin ng kanyang buhay. Di ba? Hanggang nasa cross na siya, di ba? Ano ang sabi niya nung nasa cross siya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hanggang sa katapusan na ng kanyang buhay, puro kabutihan pa rin ang kanyang sinasabi. Amen? Kaligtasan pa rin ng kanyang kapwa. Pero ngayon mga kapatid, mayroong mga tao na namamatay na pero inaaway nila ang Diyos. Nakita kayo yan? Galit sila sa Panginoon. Mamamatay na lang, nagagalit pa. Amen? Mayroong mga tao ganun mga kapatid. Dapat, yung iba nga, di ba, mayroong namamatay, yung kahuli-hulihan ng kanilang hininga, binabanggit nila yung mga natatagong yaman. Ingatan mo yung baul sa kwarto nila, nandoon ang kayamanan. Pero may mga tao na namamatay na, nagagalit pa sa Panginoon. Amen? Bakit kaya? Dahil ang kanilang puso ay puno ng galit. Dahil nung sa panahon na sila'y malakas pa, hindi nila nagagawa yung kalooban ng Diyos. Amen? Hindi nila nagagawa. Kaya, parang humihingi pa sila ng chance na mabuhay para baguhin ang ikot ng mundo. Baguhin na para sila'y sumunod sa Panginoon. Pero huli na mga kapatid, sapagkat kinuha na ang kanilang buhay. Huwag na nating hintayin mga kapatid na tayo ay kunin ng Diyos bago malayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Kailangan, kapag tayo ng lingkod sa Diyos, anong dapat natin gawin? Itudo mo na. Amen? Maglingkod ka na talaga na tapat. Amen? Sapagkat yung ating paglilingkod ay hindi biro mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi biro. Ayan. Hindi biro yan. Biro mo,
di ba? Masama ang panahon, pero nandito ka, nagsasama sa Lord. Masarap pa matulog, mga kapatid, di ba? Sinong ano kayo na sarap pa matulog, Pastor, mamaya na, maaga pa naman eh. Anong oras pa lang eh. Natutulog mo na ako. Masarap matulog, pero dahil kalooban ng Diyos, dahil ngayon ang araw na para sa Panginoon, gumising, maligo, di ba? Yung iba nga hindi pa nakakain eh. Talagang diretso agad sa simbahan. Amen? Ganon mo kalmahal ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Yung lahat ng nagmamahal sa Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Marami palang nagmamahal sa Diyos, no? Sa lugar ng Corono. Talagang kahit umulan, uminit, di ba? Ay talagang tayo ay maglilingkod habang nabubuhay. Tayo ay maglilingkod na sama-sama sa ating Diyos na buhay. Lucas, pakibasa sa Lucas. Lucas 10:21. Meron ba? Look. 10:21. 21. Sa Lucas 10 verse 21, nang oras din yaon, siya'y nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Amen po rin ng Diyos. Sa Matthew 7:21. Pangalawa sa last verse natin. 21. Nang oras na yaon ay 7:21. 7:21. Nang oras na yaon ay nagpapagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot at masamang espiritu at kanyang pinagkalubang mga kita ang maraming bulag. Puri ng Diyos. Hallelujah. So, ganyan po yung kapangyarihan ng ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, mayroong mananampalataya, mayroong mga tao, kapag pinabasa mo, no? Kahit nababasa na nila yung salita ng Diyos, pero hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan. No? Mayroon namang mga anak ng Panginoon na kapag binasa ang salita ng Diyos ay kanilang nauunawaan. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, ay talagang mayroong nakatalaga para sa gawain ng Diyos, para sa harapan ng Panginoon. No? Mayroong mga tao na kahit naririnig nila yung salita ng Diyos, no? Kahit nababasa nila, nasabi dyan, no? Nasabi, halimbawa, nagsasabi, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, no? Huwag kang gumawa ng inanyuan, mga ganyan. Pero hindi pa rin nila maintindihan. Bagkus, no? Hindi nila, kumbaga, hindi nila maunawaan. Sapagkat yung kanilang paniniwala, no? Yung kanilang mga mata, talagang binulag na sila ng Diyos para hindi maunawaan. Sarado na ang kanilang isipan, no? Ang mga taong ganito, mga kapatid, ay hindi pinili ng Diyos, no? Mayroong mga tao na simple lang, walang pinag-aralan, no? May pinag-aralan man pero hindi nakagraduate, pero nauunawaan nila ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, nauunawaan ba natin yung mensahe ng Diyos? Amen? Kapag ganun yung ating nararamdaman, mga kapatid, pinili ka ng Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, salamat, Panginoon, at isa ako sa pinili mo. Pinili ko mga kapatid na tayo dito ngayong lahat. Umawi tayo na may pasasalamat. Umawi tayo ng papuri sa ating Panginoong Hesus.
Awitin natin sa kaibuti mo, Panginoon, sa buhay ko. Praise. Kaibuti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Kay buti mo. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi na ay iyong at binigyan mo pa ng ibig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso, isip ko, pupuri pa sa salamat sa'yo lamang. Dapat ang tunay na awit ng magsamba sa'yo lamang. Iyan alay ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang. Ang tunay na awit ng magsamba sa'yo lamang. Bisan pa kay buti mo. Buti mo, Panginoon, sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man kinilalaman ka. Yes, Lord, I said at binigyan mo pa tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso, isip ko, iisang sila. Pupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang. Ang tunay na awit ng magsamba sa'yo lamang.
mundong ito, sa kalungkutan man, sa kagalakan, sa kawalan, Panginoon, kami ay maglilingkod, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya at habang salamat sa iyong mensahe. Salamat sa kalakasan, panibagong kalakasan, Panginoon. Panibagong pagmamahal, panibagong kabutihan, Panginoon, na aming nadama, aming natamo, natanggap sa araw na ito. Aming dalangin na puspusin mo ng pag-ibig ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa, ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman, mayroong sakit, Panginoon, mayroong kalungkutan, mayroong kahinaan, hinanakit, iyong palayain, Panginoon, sa pangalan na Jesus, kami nagtitiwala sa iyo. Hallelujah, purihin ka, purihin ang lahat ang may buhay, Panginoon. Basbasan mo ang gawain ito, ang mga namumuno, Panginoon, ang iyong mga anak, ang worship team, Panginoon, bigyan ng unity, patuloy na pagmamahal sa bawat isang pananampalataya. Salamat, salamat po sa kawagian, Panginoon, sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, natin magsabi na Amen. Amen. Salamat natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa Diyos. Praise the Lord. Mari na po tayong maupo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Kaya sarap na umawit, magpuri sa Panginoon. No? Salamat. Kaya sarap na makinig, magsamba. Lagi nating pakaingatan ulit, mga kapatid, ang ating mga sarili sa harapan ng ating Diyos. At sama-sama tayo na hintayin ang pagbabalik ng ating Diyos ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At binabalik ko na sa ating MC. Agadibisyo, Pastor, sa pagdala ng salita ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak po sa bibig ng mga Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. At tayo po ay narito na sa paalala. Ang ating song leader, Ma'am Colleen. Sino ang song leader? Si makaano kayo, Sir Janet sa sunod. Ating Sister Janet, mga minamahal ko, mga kapatid. Mayroon pang paalala, ma'am? Wala na. Hindi yata nagamit? Kasi hindi sila natuloy malakas. Sa sunod na lang siguro. Yung mga kaloob natin para sa Bulawit, mga minamahal ko, mga kapatid. Sa sunod na lang kasi hindi nagamit ngayon, hindi sila nakabiyahe kasi malakas. May buntot ng bagyong Inday, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At sa tuwing Webes, may gawain. igawain saan? Hindi ko lang alam kung sa San Nicolas na Webes. Sa GC na lang. Sa GC na lang, mga kapatid, yung may gawain tuwing Webes, update na lang po sa GC. Nakikita naman po doon. Praise God. At ang ating mensahe, malalaman na lang sa sunod na linggo. Amin po, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Marami tayong magagawa na dapat na aming papagamit, aming mga kapatid upang mag-train po mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat ating mahal na Panginoon ay malapit na pong magbalik, mga minamahal ko, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. At tayo po ay narito na sa pansamantalang pagtatapos. Hallelujah. Praise God. Binibigo po ang isang awit at closing prayer kasama natin pagkain sa ating Pastor Abel Pusok sa kanyang pagkakataon. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang Diyos. Yes, Lord. So we can give thanks to the great God. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord.
Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa pananagumpay ng gawain ito, Diyos. Sa dakong ito, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Sa mensahe na iyong ginamit, Panginoon, pang kami, Panginoon, ay patuloy na maging malakas, matatag habang kami naghihintay sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga awiting, mga kalangit, Panginoon, sa mga buhay na patuto namin napakinggan, Panginoon. Ito po isang hamunan, Panginoon, na kami maging malakas. Isang hamon na magpatuloy, isang hamon na magpasalamat sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos. Ingatan sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanang gayon din ang kapatid namin na wala rito, Diyos. Sa sundalin ko yung dalhin upang kami ay sama-sama na mag-awitan, magpasalamat, magpalakasan, Panginoon, ay kay purihin, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, maging pagkain namin nagsasaluhan, ito'y magbigay ng kalakasan at kalusugan sa bawat isa. Maging sa naghanda nito, Panginoon, pakaingatan mo at ibalik ang kalakasan na wala sa kanyang siksik, pagliglig, Panginoon, gamitin pa sa maraming gawain. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpapalan natin ng Diyos at magkamayang tayo sa bawat